Hi Aries, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Aries, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong August 24 to 30, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Aries, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Aries, tingnan natin kung anong gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Aries, may na-miss kang tao. Most likely, lalaki ito. Na-miss mo. Lalaki, older than 60 years old. Or siya yung aalis. Or nagkaroon ng separation. Loss of connection. Remembering the past Na sinabi ng yung card dito na a situation that must be accepted. Kailangan nang tanggapin. Okay? Pwedeng na-miss nga eh. Past pa rin yung lumabas dito. Pwedeng pinag-usapan, pinaalala sa'yo. May nakita rin ako ditong para kang nagmamadali. Like, nagmamadali na you're running out of time. May fear of aging. May nakita ko dito. Gagawa ka ng wise decision. Actually, may wise decision ka na. Pero may kausap ka dito na elderly woman. Babae na naman. Babae na naman. Babae po. Kanina lalaki, ngayon babae. Na greater than 60 years old. Na nag-uusap kayo sa, yun nga, sa past, all situation, all things, something already known, something in declined, pwedeng old-fashioned. Di ba most likely, ang mga elders nagbibigay ng natural conclusion na hindi siya conflict, na marami pang, di ba? Marami pang mga dadaanan. Ito, natural na conclusion. Okay? So, pwedeng binahagi niya sa'yo yung experience niya sa buhay. Nagbigay ito ng wisdom message sa'yo. May enemy po. Pwedeng kalaban mo yung sarili mo or pinapahirapan mo yung sarili mo. Yung challenge yung sarili mo. Naging perfectionist ka, nahihirapan ka. So, this card reminds you, nakakampi mo yung sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. So, instead, nakalabanin mo yung sarili mo, ay natulungan mo yung sarili mo po. Diba? Tulungan ang sarili. Huwag pahirapan ang sarili. At pwedeng ibang tao to. Like competition, rivalry,
may sekretong nabulgar, may nag-aabuso. Like, na-realize mo dito eh. Okay, opposing ideas talaga kami. Kahit anong gawin, opposing ideas talaga. Kontra talaga yung attitude namin. So, sinasabi ng yung card dito, at least na alam mo na, di ba? Basta, wag mong pahirapan. Like, yung sinabi kanina, wag pahirapan ng sarili. Kasi na-trigger yung weakness mo. Kasi nga, it might be, nag-expect ka yung tao is supportive sa'yo, pero hindi pala. Wag mong hayaan na wag mong hayaan na mag-self-doubt ka nang dahil sa mga nangyari nga na hindi natin control. Kasi itong miscommunication na ito or yung mga bagay or mga tao, pag-uugali na hindi natin control. Wag na lang kontrolin kasi mabibigatan ka yan. Hindi yan magbibigay ng peace of mind sa iyo. So, doon ka mag-focus sa control mo in order to find peace. Kung put limitation ba, put boundaries, or kung gusto mo magkaayos kayo, then communication is the key. Kung ayaw talaga, ginawa mo na lahat kasi na-realize mo na dito eh. So, yung kontrolado, hindi mo siya makontrol, di ba? Hindi mo makontrol yung sitwasyon. Yung kontrolado mo lang is yung response mo. You need to pause and rethink. Bago ka mag-react, bago ka magalit, bago ka magtampo, or bago mag-panic, pag-unawa ang kailangan na, lalo na sa pag-ugali, hindi talaga natin yan control. Kahit anak man yan. So, para mas maging magaan yung mga nakikita ko dito, why not, tulungan ng sarili sa pamagitan ng pag-give up sa inyong worries kay God. Hingi ka ng divine assistance. Mag-focus ka nga sa control mo in order to find peace. Okay, so may pag-asa. Ay, ang ganda nito kasi may success, attainment, ligawan, may magandang mangyayari sa investment mo. This is good ha. You're believing na positive outcome. Kung baga, all is possible through faith. Naghihintay ka dito na in the near future, you're believing in a positive outcome. May pag-asa, may nakita kang pag-asa na all is possible through faith. May success nga ako nakita dito, attainment. Yan. So, i-claim niyo po ito. Andito pa rin Aries na yung loss of connection sa nakaraan. 3 chord na mismo nagsabi dito. So, your emotion is valid naman po. Na kailangan mo lang i-release. Na huwag mong hayaan sanang magstay sa'yo kasi nakikita ko dito na apektuhan ka. Yung emotion mo nga. Mood swings, pwedeng irritable ka, na pwedeng naiiyak ka na. So, your emotion is valid naman. You need to process lang. Huwag mo hayaan siyang yung kimkimin, yung ikikip mo siya. Kasi this is pwedeng magbibigay ito ng anxiety, stress, or depression. Alam niyo naman, di ba? Kung meron ganyan, kailangan talaga ng tulungan ng sarili. So, this shall pass. This is a temporary state of mind. Kasi pwede ngang, di ba, naalala mo, inaalala sa'yo.
Okay, Aries, may young person dito na handa kang tulungan. Nag-uusap nga kayo dito tungkol sa domestic matters. At natutuwa ka sa kanya kasi very obedient, like marunong yung kumbaga magalang, marunong sumunod. Oo. So, maaring siya yung kausap mo nga tungkol sa about past. So, may ano dito. Andito pa rin yung waiting for result eh. Or telephone call. Naghihintay ka ng tawag. Darating naman po ito, ngayong week na ito, makaka-receive nga ang ilan sa inyo ng announcement or invitation po. Yung important message talaga to. Hmm. At may sabi din dito na may kontrata pa rin. May wedding, may bagong pasok sa relasyon, may material prosperity, may buntes, mabubuntes, may nag-uusap sa marriage contract, or deal, commitment, agreement, promises, or kontrata sa career and money mo. Yan. So, let's proceed. Kuha tayo ng message for you, Aries. Ngayong August 24 to 30, 2026. Aries, the message is, tingin mo muna kayo sa screen. Okay, baka ang iba kasi magtaka na may ibang zodiac sign akong na-mention. So, tingin muna kayo sa screen. Basahin natin. Oh, kasi minsan di ba, ginagawa tong radyo. Like, nakikinig lang kayo. Okay, so basahin natin. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. So, tingin mo na sa screen. Kasi minsan may nakita ko sa comment section, bakit Libra? Aries. Aries yung reading, tapos Libra. Nag-strong agad. So, tingnan niyo muna yung screen. So, this is Monology. New romantic cycle begins. Inom muna ko ng tubig, Aries. Saglit lang po. Okay, Aries. Kung sa Tagalog pa ito, magsisimula ang isang bagong siklo ng pag-ibig. Bagong buwan sa Libra. Ang ibig sabihin nito, ang bagong buwan kasi, new moon po, ay sumisimbolo sa mga bagong simula. Pagtatanim ng intensyon at sariwang enerhiya. Dahil ito ay nasa Libra, tingin po. Okay, Libra, klaro yan ha. Ang zodiac sign ng relasyon, dahil ito ay nasa Libra, ang zodiac sign ng relasyon, balanse, at pagkakapantay-pantay. Nakataon ang panahong ito sa pagbalanse ng iyong buhay at mga koneksyon. Sa career muna tayo, isa-isahin natin ha, Aries. Sa career, pakikipagtulungan. Panahon ngayon para sa mga bagong partnership, business partnership, business deals, or collaboration. So, balanse sa trabaho. Kung subsob ka sa trabaho, pinapaalala ng Libra po
na maglaan ng oras para magpahinga. So, diplomasya, mas madali mong ma-resolve ang mga alitan sa trabaho, sa opisina, gamit ang mahinahong pakikipag-usap. Sa pera po, magkakaroon po ng patas na negosasyon. Which is sinabi naman kanina, di ba, na may negotiation na magandang paborito ang panahong ito para humingi ng patas na sahod, kontrata, or makipag-negosasyon nga. Na sinabi naman kanina, di ba, na may contract, may increase, negotiation. So, timbangin ang gastos. Samani pa tayo ha. Suriin ang iyong budget. Siguraduhin balance ang iyong income sa iyong ginagastos, expenses po. Mag-ingat. Mag-ingat po sa labis na paggastos sa mga mamahaling bagay o karangyaan na hindi naman kailangan. So, para sa mga single, may bagong pag-ibig. Wow! Buksan ng puso dahil ito ang pinakamalakas na panahon para makakakilala ng bagong makakasama, potential partner po. At magkaroon ng pagmamahal sa sarili. Bago pumasok sa relasyon, tsakin na balanse at buo ang pagmamahal sa iyong sarili. Self-love po. So, i-clear ang nakaraan. Kasi, di ba kanina, parating pasa ang lumalabas. Panahon na upang bitawan ang mga lumang pain at magtakda ng malinaw na intensyon kung anong uri ng pag-ibig ang hinahangad mo. Okay, sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa, kung naging magulo ang mga nakaraang araw, magandang pagkakataon ito para magkaayos at magsimula muli. So, pagkakapantay-pantay, tsaka na pareho kayong nagbibigay at tumatanggap ng suporta. Hindi pwedeng isa lang ang laging nagpaparaya. So, buhayin muli ang tamis ng pagsasama sa pamagitan ng date nights or masinsinang pag-uusap po. Okay, so that is a new romantic cycle begins. Maraming salamat Aries sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo lagi sa ating reading. Sa mga gustong magpa-personal reading po, comment down personal reading at antayin yung reply ko.
Sa mga hindi pa alam, meron tayong second channel. I-search nyo lang po dito sa YouTube, Love Chov. Love Chov. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification kasi nandito po yung daily reading natin. Okay? Let's say, wala kayong reading today, Aries. So, pumunta kayo dito sa channel na ito, Love Chov. Kasi, posibleng may reading kayo doon. Kasi daily reading eh. 12 zodiac sign po yon. That is timeless reading and short reading. Okay, so huwag niyo kalimutan ha na mag-subscribe at i-click yung bell notification. Thank you po. Okay, Aries, you're moving forward. You're embarking on a healing journey. Nagkaroon ng balansa, nagkaroon ng pagkakaisa. May paglalakbay, pagpaalam, or posibleng may invitation po, which is lumabas naman po kanina. Relocation, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, or bakasyon pa. Marami kang dalang hinanakit, naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema. So, sabi ng iyong card, be patient, papunta ka na sa iyong paroroonan. So, nakikita ko dito, you're walking away from toxicity. Pwede ngang nagbakasyon ka para magkaroon ng healing, para makahinga. So, nag-decide kayo na mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. May relasyon dito na nagpasya na mag-live-in, na maglipat bahay para bumuo ng pamilya. Pwede ngang wedding to. Oo. So, may plano ang ilan sa inyo na mag-resign para subukan yung ibang career opportunities. So, lumabas din to kanina na may parating na pera, magkakaroon po ng financial stability. So, prepare yourself kasi kitang-kita ko sa dalawang card na ito na marami kang ginagawa. Pero itong ginagawa mo talaga is for healing at para sa ambisyon mo. Magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. And please know that you are divinely guided, you are guided and protected now and always. So, recognition, kilalang kilala ka, Aries. Oo. Pagpatuloy niyo po makinig sa inyong intuition kasi it will grow your work, business. Oo, magkakaroon kasi ng growth eh. Magbibigay ito ng increased prosperity sa iyo. Okay? So, parati itong lumalabas kay Aries na magaling kayo na leader. Magaling kayo sa mga ginagawa niyo. Okay? Marami po ito. Kunin natin yung nauna. Okay, sa career and money niyo po. Okay, so nagpasya ka dito. Naging honest ka sa iyong sarili. So humingi ng tulong mula sa iyong trustworthy co-worker or taong same kayo ng business industry. At tsakin na makagawa ka ng diskarte sa inyong kaperahan at layunin. Ito pa rin yung sinasabi ng yung card na ipagpatuloy niyo pong makinig sa inyong intuition para gabayan ka kung pwede po kung gusto niyo. So may mahalagang desisyon na naging honest ka sa iyong sarili.
Okay, may plano ang pamilya na magbuo ng family business or di kaya very supportive sila sa iyo. Yung itong grupo ng taong ito na or pamilya mo sa plano mong sa iyong career and money, lalo na sa negosyo. Ang ilan sa inyo ay may alok na business partnership with close friends. May posibilidad din na bibili ka ng property. Basta may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo at marami kang kausap dito, lalo na yung mentor or elders na lumabas naman din kanina, 'di ba, sa pitong cards mo. And maaring makatanggap ka ng mana, pensyon, retirement, or masaganang ani ng buhay. So this is wealth, family, and inheritance, and this is also completion of cycle. Ang ganda ng cards mo, Aries. Okay, sabi po dito, okay, by the way, anong tawag nito? Kung gusto niyong updated kayo or mapanood agad yung premiere na video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-offer po ako ng personal reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. At huwag niyong kalimutan na pumunta sa second channel natin at mag-subscribe at i-click yung bell notification para nga updated kayo sa daily reading natin. Okay, Aries, love and romance po tayo. May attraction sa isang mentor, teacher, student na marami kang natutunan or tinuruan mo. Pwedeng hindi siya romance, kundi attraction lang, humahanga ka, natutuwa ka, which is lumabas naman kanina, di ba? And sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa, oh, by the way, sa mga marelasyon, may pamanikan na magaganap or kasal. Wedding bells is coming. Yes. Sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito na any kind of tradisyon ng Pinoy, masusunod po. Pwede ngang nasunod yung gusto mo, desisyon, ideas, or plano. So, this is the divine is offering you a new love. May parating na bagong pag-ibig which can arrive in many forms. Pwedeng self-love, pwedeng bagong relasyon, bagong connection sa isang tao na magbibigay ng love, peace, and happiness sa iyong buhay. So, this is gift from the universe. Claim niyo po. At may nakita ko dito nagkaayos, nagkabate, nagkabalikan, or ang couple po ay very supportive at mahal na mahal niyong isa't isa. Masaya kayo. Nang dahil sa masaya kayo ngayon, nagkaroon ng positive emotions flow. By the way, may nakita kong buntis or nanganak po. May ligawan na nga. Lumabas pa rin siya dito. So, take things slow. Kilalanin mo muna. Sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa, ganun pa rin proposal, project. May pangyaring aminan. So, wedding bells is coming. Project. Wow. So, yan po. Yes. I think wala na ako nakalimutan. Yan po, pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. See you tomorrow. Maraming salamat.